Tuluyan nang diniskwalipika ng Comelec First Division ang incumbent mayor na tumatakbong kongresista matapos mapag-aralang mabuti ng dibisyon ang formal na reklamo laban sa kanya kaugnay ng issue ng pamimili ng boto. Samantala, sunod-sunod naman ang pagdagsa ng disqualification petitions sa komisyon laban sa ilang kandidato. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Tatlong disqualification cases ang inahain araw ng Miyerkules sa Comelec laban sa iba't ibang kandidato dahil sa umano'y pamimili ng boto. Unang sinampahan ng reklamo sa re-electionist Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco, pati sa alegasyon na mahagi umano ito ng pera sa isang pribadong lugar. Ayon sa petitioner ng DQ, personal nitong nasaksihan ng mismong pamimili ng boto nang magkaroon ng bigayan o payout sa bahay ng isang staff ni Haresco. Naglabas pa ito ng video bilang ebidensya ng umano'y aktual na pamimigay ng pera. Kasi yung Liga President ng municipal namin. So, with me, kasama ko dito yung kapitan mismo doon sa barangay kung saan namin na caught in the act yung mga pangyayari. Payout kasi talaga yung sabi. So, yung nagtaka lang din naman kami bakit nagkandak ng payout, which is sa bahay ng staff niya with 2 DSWD. Samantala, si Malabon City Congressional Candidate Antolin Lenlen Oreta III naman, inireklamo dahil sa pamimigay ng tinapay at 200 pisong cash. They gave to the respective participant a brown bag containing 2 pieces of 100 peso bill and a bread. So that will constitute a violation of the provision of the Omnibus Election Code. So in this petition, we seek for a declaration that they committed an offense, and together with that is a disqualification from holding that office. Habang ang magkakaanak na ko sa Masbate, pinadiskwalipika rin sa Comelec. Bukod sa issue ng political dynasty, inireklamo din sila dahil umano sa pamimigay ng pera. Ang Comelec Chairman Attorney George Garcia, inaasahan ng komisyon ang pagdami ng mga disqualification case habang papalapit ang halalan. Ay, mas dadami pa po yan. Habang papalapit ang eleksyon, madami nagba-violate. Habang papalapit ang eleksyon, madami makukulit. Habang papalapit ang eleksyon, mas lalong madami pong nagkukumit ng vote buying at paglabag sa ating pong mga patakaran. And therefore, asahan nyo, hindi lang madodoble, mati triple or quadruple times pa ang mga mapapal na disqualification sa atin. Simbolo lang yan ng pagtitiwala kahit paano ng iba't ibang sektor, grupo, botante, kandidato sa Commission on Elections. Kasi kahit po paano, ibig sabihin, nagpapile sila dahil alam nila aaksyonan at aaksyonan ng Comelec yung mga reklamo po nila. Samantala, tuloy namang diniskwalipikahan ng Comelec First Division ang incumbent mayor sa Quezon Province na ngayon tumatakbo bilang kongresista Angie Garcia. Napatunayan ng Comelec Division na talagang may sufficient basis na i-disqualify ang naturang kandidato for violating yung ating Omnibus Election Code, ang ating existing resolution sa issue ng pamimili ng boto. Hindi lamang nagpakain kung hindi namigay ng tigi 1,000 piso. So yan po ay pagpapatunay lamang na hindi hanggang syokos lang ang komisyon. Ayon pa sa Comelec Chief, kasalukuyang iniimbestigahan ng Comelec Committee on Kontrabigay ang 242 reklamo na kaugnay pa rin ng vote buying. Halos kalahati nito ay nabigyan na raw ng show cause order o pinagpapaliwanag na ng komite. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margaret Gonzalez, SMNI News.